Mga kapatid, patuloy pa rin pong binabantayan ng Pag-asa ang Bagyong Francisco habang hinihila nito ang hanging habagat na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga update ibabalita sa atin ng ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Patuloy nga nating binabantayan. Ito pong Bagyong Francisco na unti-unti rin pong humihina. Yan po ay nasa typhoon category pa din naman ang Pag-asa, pero ito po ay may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 155 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 190 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at medyo malapit po yan dyan sa may Batanes at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 275 kilometers east ng Basco, Batanes. Yung kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa at inaasahan pa natin ang patuloy na paghina nito sa mga susunod na oras at mga susunod na araw. Samantalang yung kanyang panglabas na kaulapan naman at yung kanyang buntot o yung hangin na hinihila nito ay sumasabit po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Samantalang nagpapaulan naman yung ating habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, sa Bagyong Francisco, meron din po tayong inaasahang bagyo na papasok din sa ating area of responsibility. Ito po ang bagyong may international name na Higos. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,295 kilometers east ng southeastern Luzon. Napakalayo pa po niyan sa anumang bahagi nating bansa at may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong bagyong may international name na Higos ay patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Yan po ay didikit sa ating area of responsibility sa darating na Thursday ng gabi. Maaari po yang hindi pumasok o dumapis lang dito sa kanto ng ating par or may possibility rin po yang pumasok sa ating area of responsibility. If pumasok po yan at kumabig ng kaunti pakanan, ito po ay tatawagin nating Bagyong Gardo. At may possibility rin po magsabay itong Bagyong Gardo at Bagyong Francisco sa loob ng ating par if later makapasok sa Thursday hanggang Friday, ito pong Bagyong Francisco dahil medyo mabagal po ang pagkilos na yan. Pero ito pong bagyong tatawagin natin Gardo ay wala pong magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi po tatama sa atin. Ito lamang pong Bagyong Francisco ang concern natin sa ngayon dahil yung kanyang panglabas na kaulapan at kanyang wind field ay sumasabit pa rin po dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil po dito sa Bagyong Francisco, possible pa rin po yung ating malalakas na pagulan, particularly sa Cagayan at extreme Northern Luzon na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Samantalang ang ilang areas po ng Ilocos Region, Cordillera, kasama po dyan ng Baguio City at ito pong areas ng Isabela, maula po ang panahon natin at posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, meron din po tayong malalakas na bugso ng hangin. Dahil naman po sa ating habagat, asahan din po natin ang mas maulap na panahon at posibleng pagulan na thunderstorm sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Zambales at Bataan, Calabarzon area, Batangas at Cavite, maging dito po sa Bicol Region at ang malaking bahagi po ng Mimaropa. Ganun din po dito sa areas ng Metro Manila. Samantalang sa Visayas, nabawasan naman po yung ating mga pagulan dahil po sa epekto ng habagat, pero yung western section ng Visayas, kasama po dyan ng Antique at area po ng Palawan, possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Samantalang sa Mindanao, ito pong western section nito ang possible po makaranas ng mga pagulan at thunderstorms dahil sa epekto ng habagat. Pero ang natitirang bahagi ng Mindanao, magpapatuloy po yung makaranas ng maliwalas at panahon at magiging mainit din po sa tanghali. Dito nga sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, maulap po ang panahon natin at any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga pagulan dahil po sa epekto ng habagat. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin at huwag natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:28 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.